Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda, 3,000 pala kayo? 3,000? at pero infrastructure projects, illegal yun. Gap mo yung sobre. Okay, dapat nung pagkabigay sa'yo, ibinalik mo kaagad yung sobre. Ibig sabihin doon walang bribery. reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? I'm not comfortable discussing it. Oh, diba? But I wish So, to... ibig sabihin po, natatakot siyang lumagay sa sitwasyon na tumanggap siya ng bribe. Ito po kasi ang dahilan. Papaliwanag po natin. Ito po ang pasasabugin natin dito. Ayan po. Ayan, basahin po natin. Alamin, opisyal na tumanggap ng hingi ng regalo, pwedeng kasuhan. Yung nagsabing tumanggap ng regalo, hindi inosenteng aksyon. Yan ay isang krimen. Dahil, ito po ang kadahilanan. Ayan. Ayan po, basahin po ninyo. Ayan. Prison mayor in its medium maximum period 8 years and 1 day to 12 years imprisonment. Pwede po nating ipakulong ng 8 taon hanggang 12 taong pagkakabilanggo si Jomamil Mercado Gloria. Parang nilagay niya ang kanyang sarili diyan sa Kongreso upang makatikim siya ng rehas. Ito, dinidiretso ko po kayo ha. Pwede po siyang makulong. Itong mga nagdala sa kanya dito, pinahamak siya. Itong si Congresswoman Lustre, hanggang po natin. And you did not open the envelope because you feel so uncomfortable. Do you confirm? Yes. And then recently you made mention na it was only once that I had this case with the ombudsman. So pinapakita niya po dito, inaano po niya yung kanilang standing o pinaplansya nila yung kanilang grounds na tinanggap niya, hindi niya binuksan at binuksan niya lang niya nung binigay niya sa donation. Ang tanong po dito, tinanggap ba niya o hindi? Tinanggap. Tinanggap po niya. Nung binigay niya sa donation, galing ba sa kanya yon? Galing sa kanya. Hindi na galing dun sa nagbigay sa kanya. Ibig sabihin, nung binigay niya dun, dinonate niya, ibig sabihin, siya na po ang ginamit niya yung pera at dinonate. Tuloy po natin ha. Pwede po siyang makulong. Kaya ngayon, nag-iisip pa si Jomamil Gloria Sabi siguro, walang iya. Para yatang pinahamak ko sarili ko. Ito po, gagamitan po natin ng malupit ang pagpapaliwanag ito. Papatunayan ko po sa inyo na pwede natin siyang ipakulong. Ito po. Do you confirm? Yes, ma'am. And you also made mention that you wish to protect yourself. Do you confirm? Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Do you agree with me? Teka lang, hindi siya makasagot ha. Ito, isang punto to, hindi siya makasagot. Kasi yung salitang bribe, mabigat po yan, isa pong krimen yan. Hindi siya makasagot. Kasi, pag sumagot siyang bribe yan, toda siya. Ito po. Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. So, ito pong congresswoman na malupitang ito, number 1 daw ito, hindi niya nauunawaan ang ginagawa niya na itong kanilang witness ay pinapahamak na niya. Pinapahamak po niya ang kanilang witness. Itong mga lahi ni Tambaluslos, hindi muna nila pinag-aralan ng maayos bago nila dinala itong kawawang matanda dito sa harapan ng plenaryo o ng pagpupulong. Ito po, tuloy natin. Hindi siya makasagot. Tuloy. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? Hindi siya makasagot kasi alam niya magiging consequence pag sumagot siya dito. Pero mapipilitan pa rin siya. Pero i-explain ko po sa inyo mamaya mga ka-reaction, bakit hindi siya makasagot? Bakit hindi niya masabing bribe ito? I-explain po natin mamaya. Hintayin po ninyo. May pasabog tayo na pwedeng makulong itong matandang ito. Sa tanda niyang 65 years old na, naaawa ako sa kanya, nilagay pa niya ang kanyang kalagayan diyan nasa napakahirap na sitwasyon. Tuloy po natin. It's kind of harsh word to use. Bribe.
Because Hindi po harsh word. Kasi pag ginamit mo yung bribe sa sarili mo, yung ginawa ninyo, yung tinanggap mo, kahit sabihin mong hindi mo binuksan mo sa harapan ng nagbibigay ng dinonate mo. Ibig sabihin, tinanggap mo pa rin. Tinanggap mo pa rin. At nung binigay mo dun sa donation, let's say, kung totoo man yung sinasabi mo, ibig sabihin nun, ikaw ang nagbigay, tinanggap mo yung sobre. Okay, dapat nung pagkabigay sa'yo, ibinalik mo kaagad yung sobre. Ibig sabihin doon walang bribery. Pero merong nangyaring bribery. Ngayon, yung tumanggap ng bribe, napakalupit po yan. Krimen po yan. Ito po, tuloy natin. if Or should I say, oh, it is a means to influence your decision being the hope? Hindi pa rin siya makasagot. Kasi alam niyang consequence eh. Alam niyang consequence. Hindi sila ready. Hindi sila ready. So itong si Gloria Jamamil Mercado, magtaas po ng kamay kung sinong gustong makulong to. Pero naaawa ko sa kanya eh. Kasi kung ipapakulong ni Madam Inday Sara to, unang-una, libel. Pangalawa, kung tumanggap man siya ng bribe na hindi galing kay Madam Inday Sara, galing daw dun sa isang tao, so ibig sabihin dun pa lang, ligtas na si Madam Inday Sara. Kasi hindi galing mismo kay Madam Inday Sara sa Vice Presidente. Doon pa lang, wala nang merit itong kanyang paglabas dito dahil hindi si Madam Inday Sara ang nagbigay sa kanya. Heresy lang ang ginagamit niya. Pwede pong pakituloy o tuloy natin. could be You said yes to that? You said it could be. Could be. Nahirapan po siyang sagutin niya. Pag-intindihin po natin, nahirapan siyang sagutin niya na ito ay bribery. Kaya papaliwanag ko po sa inyo, pasasabugin natin tong istoryang to na itong matandang to pwede siyang makulong ng 8 taon hanggang 12 taon pag ito'y napatunayang tumanggap siya at ito'y bribery. Ito po. I wish to manifest, Mr. Chair, that on the story, on the narration of the resource speaker about this envelope she received and she refused to open until the same is donated from February 22. Yung kalokohan nyo ha. Kahit hindi niya inopen yan, tinanggap na niya. 50 milyon eh. 9 na buwan yun eh. Na-feel niya yung 50,000 sa loob ng envelope. Sa pagmumukha ba ng matandang yan, hindi niya bubuksan yon? Tanong lang. Pero ngayon, ito po, papakita po natin sa kanya, ipapakita po natin na dito na pwede pong makulong. Pwede po siyang makulong. Tuloy. 23 to September 2023 is a means actually to influence the decision of our resource speaker being the one who approved all the decision of the BAC in behalf of the DepEd Secretary. Tama po ba, ma'am? Sagutin mo. Hindi niya masagot. there was only one instance that I could recall na but there was no one spoke to me about well there was an instance where I tried to let a bidding lapse. Yun. but Hirapan siya. I ended up signing it because there was a protest. I'm not comfortable discussing it. Diba? But I was just So, ibig sabihin po, natatakot siyang lumagay sa sitwasyon na tumanggap siya ng bribe. Ito po kasi ang trailan. Papaliwanag po natin. Ito po ang pasasabugin natin dito. Ayan po. Ayan, basahin po natin. Alamin, opisyal na tumanggap ng hingi ng regalo, pwedeng kasuhan. Ayan po. Tumanggap. Ibig sabihin, yun po ay consider na bribery. Ayan po. Ayan, muling may hinahanap na issue ng anomalya. Ayan, ayan, ayan. Ayan po. Kapag napatunayang may kaso nga bang pwedeng isampa laban sa kalihim, ayon sa isang abogado, bukod sa GRAP ay maaari daw lumabag. Example lang to si Belo. Sa Revised Penal Code at Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employee. Ayan dito. Iyong nagsabing tumanggap ng regalo, hindi inosenteng aksyon. Yan ay isang
krimen. Ayan, paniwanag ni Attorney Noel Del Prado. So ito po ay pwedeng consider na krimen. So kung pwede, ang tanong po, ayan sa liquefied bribery naman, nanghingi ng suol na ang opisyal. So yung nanghingi, pwedeng kasuhan, yung tumanggap, pwedeng kasuhan. Kaya hindi po siya makasagot kanina. Dahil, ito po ang kadahilanan. Ayan. Ayan po, basahin po ninyo. Ayan. Prison mayor in its medium maximum period 8 years and 1 day to 12 years imprisonment. Fine of not less than 3 times the value of the gift. So 3 times, magkano po yan? 450,000. Kasi 9 yun kung hindi ako magkakamali. 450,000 times, more or less 1.5 million ang kailangan niyang bayaran. The penalty corresponding to the crime agreed upon if the crime shall have been committed. Ang tanong po, yung crime ba ay nakumit? O yan, sige. Kaya itong si Gloria Jumamil Mercado, pwede po siyang makasuhan ng bribery. Pwede po siyang makasuhan. Ito, hindi po pinag-aralan ng matatalinong mga kongresista po ni Tambaluslos. Dinala-dala po nila ang matandang ito dyan sa harapan at pinagsasalita nung binanggit ng pinakamagaling na kongresista sa buong Pilipinas, si Luistro. Paki-comment po sa comment section ano po pangalan niya. Luisitro. Congresswoman Luisitro. Hindi po niya kayang sabihin na ito'y bribe. Ito po, ulitin po natin. Because otherwise, you would. Do you confirm? Yes, ma'am. And you also made mention that you wish to protect yourself. Do you confirm? Yes, And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Hindi po nila alam, itong babaeng to na magaling daw na kongresista, hindi niya alam ang bribe, kasama doon ang tumanggap. Hindi lang yung nagbigay. Kaya itong si Madam Gloria Jumamil Mercado ay pwede po siyang makulong. Ma'am, medyo mag-research ka na. Yung yung mga Quadcom ay si Chua, medyo ayusin yung pagre-research. Ito po ang palusot nila dyan Tinanggap niya, hindi niya binuksan, at binuksan niya nung dinonate. Matatalino po sila Ang tanong, tinanggap? Pangalawang tanong, ginamit ba? Ginamit. Dinonate niya. Tingnan mo yung pagmumukha nilang dalawa. Alam ko na hindi nila alam ang ginagawa nila. Ay, kawawang matanda. Ayun, si Congresswoman, hindi rin niya alam ang pinapahamak na niya ang tauhan na to. Ang tawag po dito sa ginagawa natin is critical thinking. Kung hindi po ninyo alam ang kahulugan ng critical thinking sa Tagalog po, ito po ay CRI. Ibig sabihin, tikal. So, dito po, kawawang Gloria Jumamil Mercado, pwede siyang makulong ng 8 taon hanggang 12 taon. Base dun sa nabasa natin, Hindi po hindi po unverified po yun. Nabasa po natin sa online. So, correct me if I'm wrong, mga ka-reaction natin o sino mang lawyer dyan na pwedeng tumulong sa atin dito upang makasuhan si Gloria. Joke lang po. Alam na po nila ang ginagawa nila. At alam nyo po, lahat ng ginawa, Madam Inday Sara, Vice President, tutulungan na kita. Pwede na natin pakulong ito. Wag ka nang yung mga lawyer mo, sabihin mo sa kanila, tumanggap siya, bribery, hindi naman ikaw nagbigay Ibang tao nagbigay, so ligtas ka na. Hindi po tinatanggap ng korte na binigay ni Tekla, sa pagkakaalam ko, pinabibigay ni Jose. Hindi po pwede yun. Kung nagbigay si Tekla, ay si Tekla.
Nung tinanggap mo yung pera, hindi nagsalita si Jose, wala kang narinig sa kanya na, ay, pinabibigay ko, natanggap mo ba yung pinabigay ko? Wala. So, ang sabi niya, feeling niya, ang nagpibigay si Madam Inday Sara. O ano, Madam? Mag-research ka na, Madam. Baka kulangin yung kaalaman ninyo. O pag sabi kay Congressman Chua, ayusin yung plansyahin yan. Kasi tumanggap ka ng bribe. Tawagin mo si Estela Kimbo, magaling yan eh. Nung binalasa siya ni Madam Bernadette Herrera, please explain, sabi mo sa kanya. Nakakaawa po itong si Madam Gloria Jumamil Mercado dahil sa tanda niyang ito ay makukulong pa siya ng 8 taon hanggang 12 taon. Correct me if I'm wrong kung may lawyer pong nakakarinig. Kaya, tingnan nyo po dito, nahihirapan siya sumagot. Ito po, tingnan nyo ha. It could be. It could be. Mali na naman yun. Dapat sinasabi niya yung sinasabi ni Alice Guo eh. Yung sinasabi niyang, I impose my self-incrimination, incrimination o ano. Basta may sinasabi siya pag ayaw niya sagutin. Hindi naman, ano ba yun? Yung cremate, hindi naman yun. Basta self-incrimination na naririnig ko. So dito, pakitanggal po sa record yung cremate. Hindi magandang pakinggan. Pwede na lang yung jail. Kaya dito, mga minamahal kong ka-reaction. Ang problema po dito ay itong si Luistro, feeling niya, alam niya ang ginagawa niya. Kapag tumanggap ng suhol, regalo o anuman, krimen yan. O anong natitirang kaso niya, no? Anong natitirang kaso ni Jingo Estrada? Bribery. O, disclaimer lang, base lang dun sa nabasa ko. Kasi hinahanap ko yung kaulugan ng bribery, biglang lumusot tingnan ko kung nandito pa, ay wala na. O, wala tayong oras magano dun, hanapin siya. So, tanong po lang po yun ha, Senador Jinggoy, ikaw ba'y may kaso pang bribery? Oo o hindi? Nasama dito si Senador Jinggoy Estrada kasi lumitaw siya sa Google eh. Hindi po, kidding aside, pwede pong makulong si Madam ng 8 to 12 years. So, 65 siya ngayon plus 12, 77. O, bata pa. Hindi po, respect na lang sa kay Ma'am Gloria. Ako, naawa ako sa ating Ma'am Gloria. Pero pakulong na natin. Kasi nagisali-sali ka pa dyan, nanahimik yung buhay mo, nagtatrabaho ka dyan sa Senado, gumigit-na-gitna ka dyan, ngayon, pwede ka pang kasuhan ng bribery. Ito po, base lang sa ano natin, kaya hindi siya makasagot-sagot. Ito namang kongresista na to, pinipilit niyang mag-oo sa bribery. Yung kakampi niya, tinotodas niya. Hindi, feeling ko lang kakampi niya kasi silang dalawa, talagang umaatake kay Madam Inday Sara. So, magkakampi sila. Ngayon, kung hindi po kayo magkakampi, ma'am, pwede naman yun ang linawin. Pwede naman yung linawin sa susunod na hearing. Ito po nakakaawa yung matanda eh. Talaga naman, nilagay niyo sa alanganin. Ito. It's kind of harsh word to use. Bribery. Bribe. Kasi, harsh yun. Pag yun, madadali ka, ma'am. Alam ko, ma'am, malalim yung pinag-aralan mo. Ba't nandiyan ka? Alam ko, ma'am, nag-aral ka. Ba't nandiyan ka? Talaga bang mahilig kang makisawsaw, ma'am? Sabi mo, yung mga anak mo, ayaw ka nilang pumunta dyan. Ang tigas ng ulo mo, ma'am. Kaya naman, ma'am, sorry na lang po. Pwede ka palang makasuwang bribery kasi tumanggap ka ng bribe. Sabi niya, hindi ko naman binuksan eh. Binuksan ko nung do-donate ko na 2 kaso. Tinanggap mo? Tinanggap mo. Ginamit mo? Ginamit mo. Dinonate mo. Oh. Sino nagbigay? Hindi si Madam Inday Sara. Yung RSC, siya ang nagbigay.
Pati yung nagbigay niyan, ito sasabihin ko na, yung nagbigay, magtago ka na. Kasi yung nagbigay, nas binanggit niya dito ito. Sino ba yung nagbigay? Tingnan natin. 23 to September 2023 is a means actually to influence the decision of our resource speaker being Nililinis pa nila yung pagsasalita nila, pinaplansya nila, ayaw nilang ipahamag itong, ang tatalino nito, di ba? Kongresista, isang PhD, ano ba yan? Ayaw kong sabihin PhD sa pagiging kawatan, PhD sa pagiging teacher. Ito po. the one who approved all the decision of the BAC in behalf of the DepEd Secretary. Tama po ba, ma'am? Hindi siya makasagot. Hindi siya makasagot. There was only one instance Hindi siya that makasagot I ng could diretsa. recall na but there was Hindi siya makasagot. no one spoke to me Nakakaawa about Hindi siya well makasagot. there was an instance Alam niya makukulong siya. where I tried Hindi siya to makasagot. let a bidding lapse but Mahirap yan. Mahirap ang pinasok mo, ma'am. I ended up signing it because Ulitin natin, ha? because there was a Reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Hindi siya makasagot. Do you agree? Hindi siya makasagot. Yes or no, ma'am? Hindi siya makasagot. Makukulong ka, ma'am. it's kind of harsh word to Makukulong ka. Pag use sinabi mo tumanggap ka ng bribe. bribe Yeah. because if Or should I say, Yeah. it is a means to influence your decision being the hope? O, nirephrase nila. Hindi pa rin makasagot. Makukulong ka, ma'am. it could be Ayun, kulong. You said yes to that? Tumanggap po ng bribe. 8 years to 12 years. 8 years to 12 years pwedeng kasuhan ito. Pangalawang topic po natin. Tapusin na natin ito. Alam niyo po ba na ang pagbibigay ng ayuda, pagpapatayo ng mga classroom, pagbibigay ng mga hindi po trabaho ng mga kongresista. Ito po, pakinggan po natin. Mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda at pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Wala po yun sa sinumpaan namin sinumpaan po namin tungkulin. Tatawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda, 3,000 pala kayo, 3,000. at pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Kinausap ko yung ating Congressman Elizalde ko, Chairman ng Appropriations. So nag-usap kami para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin nating tatlong building. Para sa 8,000 estudyante dito, yun po ang handog ng ating Kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, 3 school building. Basta yun lang ang awas natin. Pag may nakita kayo doon, sa lugar nyo, ipaliwanag nyo sa mga tao. Corrupt yan taong yan. Kasi dapat hindi siya nagpapatayo ng ganyan. Pag may nagbibigay ng ayuda, nandun yung ano niya, corrupt yan. Kasi hindi dapat, wala dapat siyang appropriation para sa ayuda. Marami na auto dito sa Benguet, dami pa rin auto may papatayo siya sa Trinidad Sports Complex. Saan galing yung pera? Oh my goodness, Congressman, magpapatayo ng sports complex. Kalokohan yan. Saan siya kukuha ng pera? Bakit siya may allocation na pondo? Executive ba siya? Hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Alam niyo na, no? Alam niyo na kung ano talaga nangyayari. Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda at pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Wala po yun sa sinumpaan sinumpaan po namin tungkulin. Tatawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napoproteksyonan.
O sige, lahat to, para hindi nyo kalimutan, hindi lang naman si Speaker at si mga kongresista ay mga nagbibigay ito. Lahat ito, yung mga akap, isip, ay sa totoo lang po, yan po ang handog ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Palakpakan mo natin siya. Sa totoo lang po, medyo atrasado kami kanina, nalikas kanina umaga, pumirma ang ating mahal na Presidente yung batas na Magna Carta pa sa mga seafarers. Pagkatapos ng signing ceremony, lalarga na kami sana. Pero sabi ni Presidente, Speaker, hali kayo. At tinuro pa niya, at si Jinky, hali kayo. Nag-meeting po kami. At sa totoo lang po, sa madaling silita, tuwang-tuwa ang ating mahal na Presidente kay Madam Jinky Luistro. At napakaganda ang ginagawa niya sa Kongreso. At siguro naman, hindi ako makakamali kung anong mensahe ng ating Presidente para sa iyo. Dapat ihalal mo uli si Congressman Jinky Luistro para sa Kongreso! Larga! Binay Speaker, kailangan po natin siya para sa katotohanan, sa katarungan at sa kapayapaan ng hinahanap ng ating quad. Siya, si Ma'am Congresswoman Nerville Utrix Luistro! Larga! 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 Hindi lang naman dahil kapartido ko siya kasi bilang lakas CMD congressional candidate natin, mahal na mahal ko siya kasi ang ganda talaga, masipag at talagang hindi niya binibitawan at yung mga obligasyon niya sa distrito. Kaya siya ang isang model congresswoman. Ngayong araw, nandito tayo. Hindi to rally ha, hindi to rally. Pero nandito tayo sa isang groundbreaking ceremony para sa Bawan Technical Integrated High School. At habang sumasakay kami dito sa helicopter, papunta dito, pinuusap ko yung ating Congressman Elizalde ko, Chairman ng Appropriations. So nag-usap kami. So, ibig sabihin po, lahat ng ginagawa ng mga kongresista, yung basketball court, nandiyan ang pangalan nila. Excuse me po. Yung mga pinatayo nilang mga barangay hall, nandiyan yung mga pangalan ng mga kongresista. Corruption po pala yun. Hindi po dapat yun. Dapat silang gumagawa ng mga batas. Hindi nila dapat yung batas, yung pondo ng 2025. Pwede yun. Pero sila po yung mag-execute ng mga pondo, ng mga ganito. Base po, dun sa nagsalita, si Kabatas yun eh. Si Kabatas, ano po yun, lawyer po yan ang nagsabi na hindi po pwede, ayan po. Hinggat dami pa rin ututo, may papatayo siya sa Trinidad Sports Complex. Saan galing yung pera? Oh my goodness, Congressman, magpapatayo ng sports complex? Kalokohan yan. Kalokohan daw po ang ginagawa ni... Hindi po ako nagsabi niya na siya po. Kalokohan daw ang ginagawa ni Congressman Romualdez. Kaya po dito, mga minamahal kong kababayan, ang ginagawa po ng mga kongresistang ito, kasama po si Dong Gonzales, hindi ko po alam kung anong ginagawa nila. Kasi minsan magpapagawa ng covered court, nandun ang pangalan nila. Magpapagawa ng barangay hall, nandun ang pangalan ng congressman. Bawal po pala yun. Wala po pala sa kanilang trabaho yun. Ang trabaho pala nila, gumawa ng batas na makakabuti sa atin. Yun pala ang trabaho nila. Ang trabaho ng mga executive katulad ng mga mayor, governor, kapitan, dapat sa kanila dadaan kung may mga ayuda man, kung may mga proyekto man, sa kanila po dapat manggagaling, hindi sa mga mambabatas. Kaya nga mambabatas eh.
Alam niyo po yung salitang mambabatas? Mambabatas sa English. Mambabatas, tagagawa ng anak, bata, mambabata, plural. Corny na. Tigil na natin yung kakornya na yan. Pero po, mambabatas, ibig sabihin, lawmaker. Yon, lawmaker. Hindi po, ano yan, hindi bago sa inyo yan. Araw-araw ang ginawa yata ni Congressman Saldico tsaka ni Speaker, yung 5,000 pesos! 15,000! Wawawi, wawawi. Kaya naman po mahilo-hilo sila. Hindi po nila alam kung paano sila mangampanya para lang talunin si Madam Inday Sara Duterte. Yun po ang punot dulo ng ginagawa ng pag-ikot sa buong Pilipinas, pagmumudmod ng mga akap-akap na yan, mga tigli 5,000 na yan, tigki 15,000 na yan. Kurap daw po mga gumagawa ng ganyan. Base po yan kay Atty. Libayan, di galing sa akin yan. Kumbaga, nagre-react lang tayo dun sa sinabi niya, which is, pwede pong pakitanggal yung which is in the aid of legislation. Which is, totoo naman po. Kaya naman, pag dumating sa inyo si House Speaker Martin Romualdez, pag dumating po siya sa inyo at namigay siya naman 5,000 at saka 15,000, paki-message nyo naman ako. 5,000 na yan, pera natin yan di kunin natin. Alam naman tatanggihan natin yan, mayayaman na yung mga yan. Kaya lang, pag kinuha natin yun, ibig sabihin, sinuhulan nila tayo. Hindi nila trabaho yun so suhul yun. Tapos pag tumakbo siyang presidente, iboboto mo. Magtaas po ng kamay lahat ng boboto kay presidential aspirant Speaker Martin Romualdez. Magtaas po ng kamay. Wala? Okay. Okay po. Pwede pong makulong ng 8 to 12 years base po doon sa nabasa natin si Miss Gloria Labandera.